Pagsasampa ng kaso ng Office of the Ombudsman laban kay former House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng mga katiwalian sa mga flood control project, unang ipinunto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangang gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating Speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Pagdeklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng State of National Energy Emergency, naging isa sa mga highlight ng SONA 2026. Mula nung tumama sa ating bansa ang epekto ng giyera sa gitnang silangan, nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Iisa ang ating misyon, uplift, ang iahon ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyong ramdam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip na magamit natin ay nagamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Mga empleyadong kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon kasama na sa exemption sa income tax ayon sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang 2026 SONA. Ngunit hindi natin kaliligtaan ang ating mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga middle class, pati na ang mga maliliit na negosyo. Alam natin na sila rin ay nabibigatan sa epekto ng krisis. So to ensure the continued progress of the middle class amidst the lingering effects of the crisis, we will pursue tax relief measures that promote growth, that generate revenue, and advance equity towards socio-economic sustainability. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pag-amyenda sa EPIRA Law at pagtanggal sa Systems Loss Charges sa bill ng kuryente, pinalakpakan sa 2026 State of the Nation Address ng Pangulo. Kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss.
Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, we demand for the immediate amendment of the EPIRA and to prohibit charging systems laws against consumers, including the value-added tax thereon. Paglalaan ng 100,000 piso para sa 5 estudyante kada barangay bilang presidential scholars, ipinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-5 SONA. Para mahikayat ang kabataan na magtapos ng kolehiyo, ang tanggapan ng Pangulo ay naglaan ng 100,000 piso para sa 5 estudyante sa bawat barangay sa buong bansa. Sila ngayon ang ating presidential scholar. Mabisang pambato rin sa buhay ang mga programa natin sa TechVoc o TVET. Sa ngayon, 81% na ang placement rate ng mga dumadaan sa kursong TechVoc. Office of the Ombudsman. Pinasasagot na si former House Speaker Martin Romualdez sa plunder at iba pang reklamo laban sa kanya. At dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating Speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nangakong bibigyan ng ayuda ang lahat ng barangay sa Pilipinas. Nakapagbigay na tayo ng ganitong pondo, yung 200,000 sa bawat barangay, nakapagbigay na tayo sa halos 37,000 at 37,000 na barangay ay nabigyan na. Tatapusin po natin hanggat mabigyan natin lahat ng barangay. Isang consumer group, tinawag na barya lang ang ipinatatanggal na systems law sa bill ng kuryente. Kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems laws na pinapasa sa consumer. Department of Energy Secretary Sharon Garin umaasang maaalis ang systems law sa mga bill ng kuryente bago ang susunod na State of the Nation address ng Pangulo. For us to remove system laws is not just a mere declaration or issuance of a policy. Na sabihin namin, wag na kayong mag-charge. We have to fix it one step at a time. First pilferage, and then yung technical, at kung lahat pa na, kasi different types of and levels of system laws yan eh. Kaya hindi siya instant. Pagpasa sa tax relief measures, tiniyak na tututukan ng mababang kapulungan ng Kongreso. Ang tansya ho namin dito, base sa informal discussions with si Speaker Bogie D at saka kay Majority Leader Sandro, is ngayong Agosto tatapusin namin itong compensation as well as yung corresponding compensating taxes na ating gagamitin o i-impose or i-adjust. Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Erwin Tulfo, sinabing hinahadlangan ng minority bloc ang muling pagbubukas ng flood control scandal probe. Actually po, ang humaharang, to tell you the truth, honestly po, yung kabila eh. It's not us po sa majority. I will not name names po, but the truth of the matter is, and real talk lang po, sila na po ngayon nakikiusap na wag na ho taping ituloy yung Blue Ribbon. Pag-encash ng Office of the Vice President sa apat na 125 million pesos checks, unusual transaction ayon sa dating branch manager ng Land Bank Shaw Boulevard. Normal po ba na ganito kalaki ang wini-withdraw ng isang government agency? Is this normal? Nakakita ka na ba nito ng other government agencies na ganito kalaki ang withdrawal? Wala po. Unusual po ito. Unusual yung withdrawal. So therefore, kung unusual, Madam Witness, hindi po kayo nagtanong man lang, para saan po ba kayo ito? Kasi alam ko sa bangko po nagtatanong, ako po nagbabangko ko sa pribado, natatanong po yung staff ko, para saan ba gagamitin ni Sir ito, ni Sen? Hindi na ba ninyo tinatanong? Kasi po may advice naman po siya. So, kumbaga dumaan naman po ito sa proseso nila. Kaya, I don't think po na magtanong pa kami. House Prosecution Team hiniling na ipasabina na ang 2 opisyal ng Commission on Audit para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. In other words, ang maririnig natin, next hearing will be the audit process
including the findings, and perhaps itong mga nababanggit na din during the proceeding of the Justice Committee, the notices of disallowance, and even the decision of COA which sustained the notice of disallowance. Pagpresenta kay Ramil Madriaga bilang testigo laban kay Vice President Sara Duterte hinggil sa confidential funds misuse, hindi pa rin tiyak. We will have to decide over the course of the 30 trial dates that we have kung necessary pa ba si Ramil Madriaga. Kampo ng prosekusyon na babahala sa edited video sa social media account ni Senator Judge Pia Cayetano. No, we're not asking anyone to voluntarily inhibit. Dapat, throughout the proceedings, makikita na ang naging kapasyahan ay nakabatay dun sa batas, sa katotohanan at ebidensya, at mapapakita din na hindi nagkaroon ng pagkiling kahit na anumang panig kahit sinong miyembro nitong impeachment court. Opening statement ni House Prosecutor Laila De Lima para sa pagdinig sa Article 1 ng Articles of Impeachment ipinatigil ng Impeachment Court. Again, Your Honors, I think we have to object to the statements being made by the Honorable De Lima, with all due respect, of course. Your Honors, they can do that through the offer of their evidence, Your Honor. Honorable De Lima, I would have to stop you. I would have to stop you at this point. The continuing objection of the respondent is duly noted. I would have to stop you at this point. And I have to my stop due now. apologies, but kindly call your witness already. Thank you, Your Honors. I submit. Thank you very much. Malacanang binigyang diin na ang pagtiyak na walang systems law sa kuryente ay obligasyon ng mga utility company. During my last SONA the other day, I asked Congress to amend the APIRA to remove the charging of system loss to consumers, including the corresponding VAT. It's only fair that Filipino families pay for what electricity they use, not for inefficiencies that really are beyond their control. Aabot sa 15% bawas singil sa kuryente, posible kung aalisin ang systems loss charge ayon sa Department of Energy. We'll work on it as fast as we could. Pero ang magandang epekto niyan, there will be at least it could be like 5 to 15% reduction of the electric bill. Palasyo ng Malacanang tiniyak na handa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-certify as urgent ang reforma sa EPIRA law at income tax exemptions. Ang kailangan lang po kasi makita yung mga bill. At pag nakita po ng Pangulo ay definitely yan po ay isa-certify as urgent. Foreign academic at cultural exchange program sa China dapat bantayan ayon kay Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Malaki ang panganib. Alam mo kung sana ang tunay na pakay nito ay talagang cultural exchange or whatnot. Pero itong pinakamalaking ebidensya na ma-exchange na ito ay ay bunga din ng siyang institusyon naglalabas ng fake news. Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sinabing may implikasyon sa national security ang mga paggawaan ng mga substandard na bakal sa bansa. Ang mga ito ay induction furnace process. Ginawang obsolete yan, proseso na yan sa China. Anong ginawa ng China? Dinonate dito na libre, na hawak ng mga galamay nila. So ito ay potentially syndicated malign and subversive activity sa Pilipinas at criminal activities. Vice President Sara Duterte tinawag na traidor sina Pangulong Bongbong Marcos Jr. at dating Senador Antonio Trillanes IV. How do we characterize Trillanes and Marcos in relation to ICC? Yes, they are traitors to a Filipino and to the country. But more than that, ang ICC ay tuta ni Trillanes at ni Marcos. Alegasyon ni VP Sara na tuta ni na Pangulong Bongbong Marcos at dating Senator Antonio Trillanes ang International Criminal Court walang basihan ayon sa Palasyo ng Malacanang. Ang lahat po halos ng sinasabi ng Vice Presidente sa ngayon ay walang basihan, walang saysay, useless at nonsense.
Maaaring ito ay kanya nasasabi out of frustration dahil ang kanyang ama ngayon ay nililitis sa ICC. Malacanang kinumpirma ang approval ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbukas ng mga tax record ni Vice President Sara Duterte. So kung yan ang sinasabi po at kinakailangan na magbigay siya ng kanyang approval sa BIR para mabuksan ang tax records nila VP Sara at ni Atty. Manscarpio, at ito naman ay para sa katotohanan. Hindi niya po ipagkakait ang katotohanan sa ating mga kababayan. Panel ng prosekusyon, inaasang mabibigyan sila ng kopya ng tax, bank at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte. Ang understanding po namin, as soon as it is submitted to the Senate Impeachment Court, the court will receive copies and both parties, the prosecution and the defense, will receive copies of all of the documents, not just the BRR documents. Pahayag ni VP Sara tungkol sa gun violence sa Pilipinas, patunay ng marahas na pag-iisip ng pangalawang Pangulo ayon sa kampo ng prosekusyon. And they cannot even say right now if the victims are truly victims of the drug war. Because gun violence is so common in the Philippines. I have a husband. My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how, for 5,000 pesos. That is how bad gun violence in the Philippines is. Ito'y nagpapatunay na lamang na pagdating sa mga pagbanta o pangyayaring karahasan sa kalsada ay mukhang meron po siyang kaalaman dito. I think the Vice President has a violent mind. Hindi ba? She's being prosecuted today on threats. The last thing I think any person being investigated on threats to do would be to talk about threats, no? Pag-aalis ng non-technical systems law sa mga bill ng kuryente, hindi ikalulugi ng distribution utilities ayon sa Energy Regulatory Commission at ng Department of Energy. Dahil po ang non-technical system loss ay mga nasa 1 at hanggang 1.5% ng total kabuang system loss nila, ito po ay magre-representa ng kabawasan doon sa kita nila, pero ito naman po ay maliit kumpara doon sa kabuang system loss. Department of Public Works and Highways at lokal na pamahalaan ng Maynila inilahad ang kanilang planong paglalagay ng catch basin malapit sa Espanya Boulevard. Magkakaroon ng konting aberya in the next few months, pero sa tingin namin, pag natapos to, kahit papano, maiibsan yung pagbaha dito sa Espanya. Once and for all, kasi grabe na talaga. Dredging project at paglalagay ng dikes sa Talomo River sa Davao City sisimulan ng DPWH. So talagang nakakalungkot at nakakainis. Kasi kausap ko yung mga tao mismo sa Talomo, sa Barangay Bangkal. At sabi nila sa akin, 2019 nagkaroon na ng ganun ba? Na ang daming nasira mga... Vice President Sara Duterte nilinaw na wala siyang personal na galit kay President Ferdinand Marcos Jr. Wala kaming alitan na personal na dalawa. Baka para sa kanya, meron, pero para sa akin, wala. House Prosecution Team naniniwalang malalantad na ang 6.7 billion pesos bank transactions ni Vice President Sara Duterte at ni Atty. Manscarpio dahil sa AMLAC report. Darating na, malapit na ang araw, nalalabas na ang buong katotohanan tungkol sa 6.7 billion pesos na transaksyon at sa undeclared wealth ng Vice Presidente. Saan nanggaling yung paglaki ng yaman ni VP Sara Duterte na hindi naman po documented ng SAL-ENIA? Testimonya ng dalawang opisyal ng Commission on Audit mahalaga para sa article na confidential funds misuse laban kay VP Sara. So naniniwala kami, itong pipresenta namin na dalawa pang witnesses, o bagamat hindi pa yan kumpleto, hindi pa tapos ang storya dyan. Pero makikita na natin significant parts of this story. Plunder at grab complaints laban kay Senator Loren Legarda at anak nitong si Batangas Representative Leandro Leviste
nasa preliminary investigations na ayon sa Office of the Ombudsman. Pero itong solar na to na dapat pinroduce at in-accomplish ni Leviste sa kanyang pagkakuha ng prangkisa ay hindi, naging ghost electricity. Kuryenteng hindi talaga kuryente. Nakuryente lang tayo, ika nga. Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPARO iniulat na nananatiling banta sa unang BARM elections ang voter intimidation. May mga reklamong dumadating po sa amin. Nakasuot uniforme, may dalang baril, at may naglalagay daw ng grupong dinadala. Pinarating po natin ito sa COMELEC at ang sabi ng COMELEC at sinabi namin anong action nyo, pwede pong sabi pwede mag-una niyan, show cause order. At former Senator Ramon Bong Revilla pansamantalang nakalaya matapos magpiyansa ng 1 milyong piso sa korte. Hindi pa tapos magpresenta ang prosecution. But so far, based on sa presentang ebidensya, ito ang naging hatol na hindi malakas ang evidence against Senator.